Ako si Alban. Ako ay ipinanganak sa malayong probinsya ng Cebu. Pero doon na ako lumaki at nagbinata sa Maynila. Matagal na panahon na hindi ako nakakabalik kung saan ako ipinanganak. At nang ako ay nagbinata na, nagkaroon kami ng pagkakataon na makauwi sa aming probinsya para magbakasyon. Halos 2 linggo rin kaming namalagi doon. Masarap sa pakiramdam at masaya na makita at makasama kong muli ang aking mga kamag-anak at mga pinsan doon. Unang araw nung dumating kami doon sa aming probinsya, isa-isang ipinakilala sa akin ang aking mga pinsan at kamag-anak doon. At doon ko na nga nakilala si Kelly. Si Kelly, 18 years old. Isang napakagandang dilag. Pagdating namin sa probinsya namin ay nakuha na nga kaagad ni Kelly ang aking atensyon. Hindi mawala ang tingin ko sa kanya. Kung hindi ko nalaman na pinsan ko siya, ay baka napurmahan ko na siya. Noong una ay nagkakailangan at nagkakahiyaan pa kaming magpipinsan. Pero nung kalaunan ay naging close na din kami. Nung kinahapunan ay nagkaroon kami ng salo-salo. Masaya kaming nagbonding magpipinsan. At nagkaayaan na din kami mag-inuman. Hanggang sa inabot na nga kami ng gabi. At tuloy pa din ang inuman. Kwentuhan at kantahan. Hanggang sa lumalim na nga ang gabi. Pare-pareho na kaming may mga tama sa alak. Ang iba ay nagsipagtulugan na. 5 na lang kaming magpipinsan ang naiwan. Habang kami ay nagkukwentuhan. Hindi ko kasi maiwasang hindi mapatitig sa isa kong pinsan na babae na si Kelly, sobra kasing ganda nito talaga. Sobra akong nabighani sa kagandahan niya. Kaya naman hindi ko maiwasang hindi mapatitig sa kanya. Kalaunan ay nahalata ako ng pinsan kong si Kelly na tingin ako ng tingin sa kanya. Habang tumatagal ang aming inuman ay lalo din kaming tinatamaan. Hanggang sa maya-maya ay lumapit sa akin si Kelly. Nakipagkwentuhan sa akin si Kelly. Habang tumatagal ang aming kwentuhan ay lalo akong naaakit kay Kelly. Alam kong mali pero hindi ko talaga mapigilan ang maaakit sa kanya. Bukod sa maganda si Kelly, ay napakakinas at napakalusog pa nito. Kaya naman itong si Manoy ko ay unti-unti na ngang nagalit. Hanggang si Kelly ay lalo na ngang dumikit sa akin. Sabay titig ng malagkit sa akin habang nag-uusap kami tapos sinabayan pa ng pagdantay at pagyapos sa akin. Talaga namang damang-dama ko ang hinog na pakwa ni Kelly. Kaya naman lalong nagalit ng husto si Manoy. Habang dumadantay sa akin si Kelly ay bigla nitong nasagi si Manoy. Sabay tingin sa akin si Kelly. Tapos biglang ngiti. Nakailang sandali ay walang humpay ang pagdantay at pagtitig sa akin ng malagkit ni Kelly. Dahil nga si Manoy ay galit na. Ako'y tumayo muna ako at nagpaalam na iihi. Habang papaalis ako ay grabe pa din ang pagtitig ng malagkit sa akin ni Kelly. Habang ako ay umiihi sa likod ng bahay. Bigla akong may namalaya na paparating. Habang pinapagpag ko si Manoy ay bigla na lamang dumating si Kelly. Bigla itong lumapit sa akin. Sabay dahan-daang idinikit ang kanyang kata sa aking Manoy. Kaya naman nagalit na naman ng husto si Manoy. Hanggang sa maya-maya ay bigla na lang ako sinunggaban ni Kelly. Hanggang sa dinakma na nga nito si Manoy. Bigla akong napasandal sa pader.
At hindi na nga ako nakapalag sa pinsan kong si Kelly. Mula ulo ay dahan-dahan bumababa si Kelly. Hanggang sa dumampi na nga ang napakalambot na labi ni Kelly kay Manoy. Talaga namang halos tumirek ang mata ko. Para akong nanigas at hindi makagalaw. Talaga namang pati bayugo ni Manoy ay hindi nakaligtas kay Kelly. Hanggang sa dumating na nga kami sa kasukdulan. At ako naman ang true mabaho. Dahan-dahan kong ibinaon si Manoy sa kanyang basang-basang pechay. Talaga namang halos mapasigaw si Kelly sa sarap ng paghagod ni Manoy. At binayo ko na nga ng binayo. Naglag-apakan na ng husto sa likod bahay. Buti na lamang at may mga tama na din ang iba kong pinsan kaya hindi na nila kami napansin. At yun nga ang nangyari sa unang gabi ko sa aming probinsya. Kinabukasan. Pagkagising namin sa umaga. Sabay-sabay kaming nag-almusal magpipinsan sa tarangkahan ng bahay. Habang kami ay nagkakape ay di namin maiwasan ni Kelly na magkatitigan. Tapos parehong nagngingitian. Alam naming mali yung nangyari sa amin ni Kelly nung gabing yon. Kaya pilit naming pinipigilan ang toksong mapang-akit. Pagkatapos namin mag-almusal ay nagkaayaan kaming magpipinsan na magpunta sa ilog. Masaya kaming nagkainan at naglanggoy sa ilog. Hindi pa din nagbabago si Kelly sa akin. Napakalambing pa din niya sa akin. Kaya hindi ko na naman mapigil ang maakit sa kanya. Medyo may pagkamakulit pala itong si Kelly. Habang nasa tubig kasi kami ni Kelly ay unti-unti itong lumapit sa akin. Tapos habang naglalangoy ang iba naming pinsan ay dahan-dahan itong nilalaro si Manoy. Kaya sinasaway ko siya na wag dito. Baka makita tayo ng pinsan natin. Talagang mapanukso ang kaakit-akit na si Kelly. Hanggang sa natapos kami maglangoy at nakauwi na kami sa bahay. At sumapit na nga ang gabi at nagkaayaan na naman kami magpipinsan mag-inuman. Masaya ulit kaming nag-inuman. At nang lumalim na ang gabi, halos kaming lahat ay may mga tama na. Ang iba naming pinsan ay nakatulog na. Tatlo na lang kaming magpipinsan ang natirang umiinom. Ako, si Kelly at si Casey. Kaya sinabi ko sa kanila ay matulog na tayo at bukas na lang ulit. At dahil puno na sa isang kwarto, ay doon na lang ako pinatulog ni Casey sa kwarto niya kasama si Kelly. Ipinaglatag ako ng foam ni Casey sa lapag ng kama nila. Makalipas ang ilang minuto at nakaidlip na din ako. Habang ako ay natutulog, bigla na lang akong may naramdaman na may mainit na humahagod sa aking Manoy. Pagmulat ng mata ko ay naaninag ko agad ang nag-iinit na si Kelly. Kinakabahan ako ng mga oras na iyon dahil baka biglang magising si Casey at iba pa naming pinsan na nasa salas at kabilang kwarto. Wala kasing pinto ang kwarto nila kundi kurtina lamang. Pero hindi nagpapigil si Kelly. Nadala na din ako sa tukso at naganap na naman ang hindi dapat mangyari. Habang dahan-dahan kong binabayo si Kelly, ay hindi ko na maalaya na napapasarap na pala ako.
Hindi ko na maalaya na sobrang lakas na pala ng pagbayo ko kay Kelly. At laking gulat ko nang makita ko si Casey na nakatingin sa aming dalawa ni Kelly habang hinahagod ng dahan-dahan ang kanyang pechay. Hanggang sa maya-maya ay hindi na nga nakapagpigil itong si Casey. At dahan-dahan na nga itong lumapit sa amin ni Kelly at nakijoin na din. Hanggang sa dumating na nga kaming tatlo sa kasukdulan. At nangyari na ang hindi dapat mangyari. Sa buong pamamalagi ko sa aming probinsya. Halos araw-araw ay may nagaganap na palihim sa aming tatlo nila, Kelly at Casey. Alam naming mali ang nagawa naming tatlo. Sadya talagang mapang-akit ang tukso.